Rasulullah. Ayan, mashallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ang kahulugan po nito ay walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. Ayan, bago po ang lahat ang ating panalangin. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Ako ay nagpapakop sa Allah laban sa sinupang satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamawain. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ayan. At ngayon po ay tatalakayin ko ang patungkol sa nababanggit sa banal na Quran at hadith patungkol sa bawang. Ayan, ito yung garlic. Ayan, ano yung mga kainaman, mga health benefits. Mashallah. So, hindi na po natin patalagin mula po sa banal na Quran sa chapter 2, Al-Baqarah, verse 61. Alalahanin pa rin ninyo nung aming ibinaba sa inyo ang matamis na pagkain at masarap na ibon. Subalit pagkatapos nito ay nagmataas pa rin kayo sa biyayang ito na inyong tinatamasa. Talagang naging ugali na ninyo ang ganito kung kaya't dumating sa inyo ang paghihikahos at kawalan ng gana sa lahat. Dahil dito, sinabi ninyo, O Musa, ito po tumutukol kay Moises, sumakanya ang kapayapaan, hindi kami makatatagal sa iisang uri ng pagkain na pawang ganito na lamang at walang pagbabago sa makatuwid. Hiniling mo sa iyong Rab o sa iyong Panginoon na tagapaglikha sa Allah subhanahu wa ta'ala na magpasibol mula sa kalupaan ng mga makakain na katulad ng mga dahong gulay, mga pipino, mga bawang, mga lintil at mga sibuyas. Ayan, so natutukoy na po doon yung patungkol sa bawang. Kung kaya sinabi ni Musa o ni Propeta Moises kung ano ang kapayapaan na may pagkagulat, humihingi kayo ng pagkain na mas mababang uri kaysa inyong kinakain sa ngayon at inaanyayahan o inaayawan ninyo ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pinili para sa inyo, kaya't umalis kayo sa bayang ito at magtungo kayo sa alinmang bayan at makikita ninyo roon ang anumang inyong hinahanap sa mga bukirin at pamilihan. At noong sila ay umalis at nagtungo roon, napatunayan nila na ang palagi na lamang nilang inuuna ay ang kanilang mga sariling pagnanasa kaysa kung ano ang mga napili ng Diyos Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila, kaya sila ay nalipos ng paghamak at kahirapan. Inilagay nila ang kanilang mga sarili sa pagkapuot ng Diyos Allah dahil sa kanilang pagtalikod sa din o sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala at dahil sa kanilang paglabag sa mga talata at mga palatandaang nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pinapatay nila ang mga propeta dahil sa kanilang sukdulang kasamaan at matinding pagmamatigas at paglabag sa itinakdang hangganan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay ang tinatawag na nilalaman mula sa banal na Quran sa chapter 2 verse 61. Ayan, so at ang patungkol naman po sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol dito sa tinatawag na garlic. So sinabi ni Propeta Muhammad, sumukayo ng panalangin ng kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang kumain ng bawang at sibuyas ay hindi dapat lumapit sa ating moske. Ang mga anghel ay sinaktan ng kung ano ang pumapahamak sa mga anak ni Adan. Ito po ay tinatawag na hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa naiulat ni Muslim. Ayan, so kaya naman po tayo mga Muslim, kapag po tayo ay kumain ng bawang or sibuyas, lalo na ito hilaw, nararapat po na talagang ating alisin ng tinatawag na paglinis sa ating bibig, ang tinatawag na nakadikit na amoy nito. So mag-toothpaste po tayo, mag-toothpaste at siguraduhin po natin na yung amoy ay talagang ito'y maalis. So mas mainam kung bago tayo pupunta sa pagsasala o pagdarasal, ipagpaliban po natin ang pagkain ng mga ganitong pagkain. So
maaari naman po pagkatapos. Ayan, so at ngayon po dadakot naman tayo sa tinatawag na health benefit naman ng tinatawag na patungkol sa garlic. Ayan, so iti-turn ko po ang camera at sa ating babasahin. So magbabasa po tayo pansamantala, inshallah. So pagbigyan nyo po at paunlakan nyo po tinatawag na basahin ng ilang mga research na ito patungkol sa garlic. So iset lang po natin mabuti. Ayan. So ito na po yung health benefits ng garlic. Ayan. So kita naman. So readable po siya. Health benefits of garlic. Ayan. So yun. Ang alam natin. Ayan. So ito po yun. Ang alam natin na ay ang pagkain ng mas maraming prutas at gulay ay nakababawas sa ating peligro sa mga kanser tulad ng kanser sa bituka. Ayan, so napakainom po ng mga prutas at mga gulay. Ayan. So, ayan po. Bismillah, sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang susundan po yan ng tinatawag na pagbabasa natin. Ayan, so tulad ng naturan, ang bawang at iba pang mga miyembro ng pamilya ng allium ay maaring maging bahagi ng magkakaibang at malusog na balancing dieta o diet. Ayan, pagsusuro ni Bazain. So ito'y research po na i-edit ng website ng NHS. Ito yung mga link sa mga headline. Maaring basagin ng bawang ang peligro ng kanser, sakit sa puso at type 2 na diabetes pagkatapos ng mga siyentista. Ito ay ayon sa Mail Online, April 27, 2018. Ang pagkain ng bawang ay maaring mabawasan ang panganib ng ilang mga kanser. Natagpuan sa pag-aaral ang independent mula sa petsa Abril 27, 2018. Mga links sa Agham. Ayan. So, ayon kay Rose P. Moore, P.K., Zui, bawang at gaseous mediator, mga nauuso sa pag-aaral sa pharmacological na i-publish sa online Abril 26, 2018. Garlic's antibacterial and antiviral properties are perhaps its most legendary feature. If you feel the flu virus attacking, eat a raw clove or two, knowing that it will beat the virus faster than prescribed medicine. Of course, don't munch on garlic as is unless you're happy with that thinly sliced it. Eat it with the toast or chopped in halves. And ayun, this vegetable has been studied not only for its benefits in controlling infection by bacteria but also infection from other microbes including yeast and fungi. Ayan. Our red blood cells use molecules from garlic called polysulfides to produce hydrogen sulfides gas HS2. This is in turn helps our blood vessels expand and keep our blood pressure in check. Our benefits from just one clove a day will top your body's supply. Vitamin C for tissue growth and repair. Vitamin B, important for metabolism and immunity. Selenium, iron, calcium, and magnesium minerals. There are people who are allergic to garlic, so be kind and ask before cooking for others. Note, don't microwave garlic as this kills its active ingredients. Ayan, so ang kasunod nito po, ayun. So ito na po yung pinakahuli. Ito po yung sinasabi sa banal na Quran. Ayan, so napakainam po ng tinatawag na mga health benefits. So makikita nyo po dito na ito yung ating produkto ngayon. Mashallah. So ako po ay nakaisip ng tinatawag na produktong ito na sa pamamagitan ng bawang, garlic. And so dahil may mainam po itong tinatawag na benefits. Ayan, so
actually antiviral. So napapanahon po, so lumalaganap ang coronavirus, ano po. So makakatulong po ito sa tinatawag na papalakas ng ating resistensya. Ayan, so ang health benefit ng tinatawag na fried garlic. Ayan, so hindi po siya tinatawag na raw. So ito'y fried na. So kaya naman yung kanyang tinatawag na amoy na mabagsik ay bawas na po. So yun yung tinatawag na allicin, yung tinatawag na kanyang aroma na matindi. So nababanggit ito sa Quran, ang garlic na ito, at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang sinasabi na mga health benefits ng garlic. So ayan, so ako po ang inyong lingkod, Brother Walid, na inshallah makatulong po itong tinatawag na ating pinopromote na produkto. Ayan, so very healthy, maraming health benefits sa tinatawag na produktong ito. So ayan, so nais po nating i-promote ito sa mga kapatiran sa Islam na para maging malusog ang ating kalusugan, lalo na tumataas ang yung sinatawag na second wave ng virus, no? So ang coronavirus, nagkakaroon ng second wave sa panahon ngayon na halos lahat ng bansa ay talagang umaakyat ang tinatawag na mga bilang ng mga nagkakasakit. So mainam po na palakasin natin ng ating resistensya at sa tulong ng bawang. So maaari po ito na dahil ito nasa granules na, no, so mga naka-chop-chop na po ito, at ito'y fried, maaari po ito sa pamagitan ng paggamit natin sa ating pag may mga soup tayo, ayan, pwede natin lagay doon, masarap po ito. At ang bawang ay so napakaganda po ng packaging namin, mashallah. So ayan po ang ating label na, so healthy fried bawang, ayan po. At maaari din po ito sa mga tinatawag na mga paglagay din ng mga sa ating pag may mga sauce tayo, na pwede po natin ihalo doon para atin itong unti-unting makain. So yung iba po na aming pinagbentahan ay kanilang ito'y pinapapak. So hina-hina lamang po sa pagpack, huwag naman po yung halos maubos yung isang pack bottle na ganito. So kasi mag-create ito ng smell sa ating bibig. So nais nating ipaalala na bago tayo magsasala, mainam na malinis ang ating mga bibig. So kaya naman ina-advise namin sa mga kapatiran sa Islam na after ng sala na tayo tinatawag na mag-take ng ganitong mga healthy benefits ng mga produkto. Yan, so ito po yung fried bawang na aming pinopromote, inshallah. So ang aking kapartner po na si Sheikh Abdullah, ayan, at nais natin batiin si Sheikh Abdullah Tejada. Ayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pagpapalat awan ng Allah ay sumainyo. So bukod pa dito sa aming tinatawag na A&W products, so meron pa po kaming tinatawag na fried na naman ito. Ayan, so sana ba yun? Ayun, mashallah. Iba yung ating nadampot. So ito yun. So gumagawa rin kami ng fried na peanut with a garlic din, mashallah. So dalawang type, merong regular taste at merong spicy. So both ito ay ang kainaman naman nito sa ating health dahil mataas ang protein nito. So lalo na sa mga mayroong mga sabi nga mataas ang blood sugar. So mainam po ang high protein na kainin kapag tayo ay mayroong mga dinaranas sa ating kalusugan na pamataas na blood sugar. So ito naman po isa pa sa kainaman din ng fried bawang, yung sabi nga biro lang mataas na high blood. So pinapababa nito 'yun. Ayan, mashallah. Kinokontrol niya yung ating pagdaloy yung ating mga dugo sa ating katawan. So napakaganda, napakaraming benefits. So at kaya nating nais basahin ulit ito. So inshallah, so pakinggan po natin mabuti. So health benefits of garlic.
alam natin na ang pagkain ng mas maraming prutas, ayan, tumutukoy sa mga prutas ito at gulay. So, itong bawang po is mapalad to sa mga gulay ay nakababawas sa ating peligro sa cancer, tulad ng cancer sa bituka. So, tulad ng natural, ang bawang at iba pang mga membro ng pamilya ng allium. So, ang allium po ay katulad ng bawang at sibuyas ay maaring maging bahagi ng magkakaibang malusog na balancing diet. Ito ay pagsusuri ni Bazain na na-edit sa website ng NHS. Maaring basagin ng bawang ang peligro ng cancer, sakit sa puso, at type 2 na diabetes pagkatapos ng mga siyentista. So, ito po ay nasa may tinatawag na petsa, April 27, 2018, yung research po ito. Ang pagkain ng bawang ay maaring mabawasan ang panganib ng ilang mga cancer na tagpuan sa pag-aaral. So, ang independent, ito ay naka-petsa naman ng April 27, 2018 by Rose P. Moore. Ayan. Ang mga nauuso sa pag-aaral sa pharmacological na i-publish sa online April 26, 2018, garlic's antibacterial. Ayan, so antibacterial. So may antibacterial effect po ang tinatawag na garlic, at ang antiviral properties niya are perhaps its most legendary feature. So dami niyang benefits. If you feel the flu virus, so kung tayo daw nakakaranas ng tinatawag na flu virus attacking our health, so sinasabi dito na kumain ng tinatawag na raw clove, na yun ay ilang pirasong mga tinatawag na naka-pieces na bawang. So, or two, knowing that it will beat the virus faster than prescribed medicine. Of course, don't munch on garlic as is unless you're happy with that thinly. So, slice it. So, pinapa-slice po ito. Eat it with the toast. So, pinapa-toast or chop in halves and gulp down with water like a peel. Ayun. So, this vegetable, tumutukoy ito sa garlic, has been studied not only for its benefits in controlling infection by bacteria, but also infection from other microbes including yeast and fungi. Our red blood cells, yung dumodilin nating mga dugo, use molecules from garlic called polysulfides to produce hydrogen sulfides gas, yung H2S. This in turn helps our blood vessels expand and keep our blood pressure in check. Kaya nga sinasabi natin na kinokontrol niya yung yung ating mataas na blood pressure. So pinapababa niya. Ayan, so control into better at normal pressure. So other benefits from just one clove a day will tap your body's supply of. So ito yung content ng nasa bawang. So meron siyang vitamin B6, important for metabolism and immunity. So, ang garlic po daw, meron siyang tinatawag na content na vitamin B6 na maganda sa metabolism and immunity. So, meron din siyang tinatawag na selenium, iron, ayan, iron, calcium, and magnesium minerals. There are people who are allergic. So, may mga taong tinatawag na allergy. So, alam naman natin yan. So, sa ating tinatawag na mga sarili, kailangan malaman natin tayo kung tayo may mga allergy. So, be kind and ask before cooking for others. So, yun po yung advice naman. So, don't microwave. So, wag natin papasok sa mga microwave garlic as this kills its active ingredients. So, nawawala po yung tinatawag na mga active ingredients kapag ito'y pinasok sa microwave. So, ayun po yung ilan sa mga health benefits ng tinatawag na garlic. Ayan, so ito po yung ating mga produkto. Mashallah. Ayan po. Ayun, mashallah, tabarakallah. Ayan po, health benefit ng fried garlic. So, ipinopromote po namin ito, tinatawag na garlic. Ayan, so, ayan po. So, ito po yun. Mashallah, tabarakallah.
Ayan, so ako po yung lingkod, Brother Walid, sa mga nais pong ating mga kapatiran na tinatawag na tumangkilik sa ating produkto. So sinasabi nga ng DTI, Department of Trade and Industry, na para umasenso ang tinatawag na bayang Pilipinas. So tangkilikin natin ang sariling atin. So magtulong-tulong tayo mga kapwa Pilipino na kapag may produkto ang isa, iangat natin, tulungan natin. So sa kalagayan natin ngayon, humihingi po kami ng tulong na talang tangkilikin po na ninyo ang aming tinatawag na produktong ito, na ito'y halal product at napakaraming health benefit na babanggit sa banal na Quran, at meron din sinasabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa tinatawag na bawang. Ayan, so at hindi na po natin patatagalin at tayo nais magpaalam. So subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Paki-share po niyo ito mga mahal natin sa buhay. Ayan, so ako po yung lingkod, Brother Walid. Ayan, mashallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak.